Mga kwento ni Felmo. Umaga na nga nang magising ako, kaya't napabalikwas ako ng bangon at agarang pumunta sa kusina. Nadatnan kong naroroon na si Mang Lito at nagkakape. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Tinanong siya kung ano ang nangyari kagabi bago ako mawala ng malay. Saglit na bumuntong hininga ang matanda bago humigop ng kape. Mahirap ipaliwanag ang mga nangyari kagabi, Berting. Mas mainam pang huwag mo na lang alamin. Mas magandang wala kang alam nang sa ganon ay mananatili kang ligtas rito. Sagot niya at tinubos ng kape nun. Pero kasi hindi ko na naituloy pa ang sasabihin. Sinabihan na ako ni Mang Lito na dalian ko na umanong mag-agahan. Ako na lamang ang hinihintay ng mga kasamahan ko. Lahat sila nakapag-agahan na at naroroon na sa labas ng bahay. Binilisan ko na lamang mag-agahan at hindi na nagtanong pa. Nang araw na yon, marami akong nakilalang mga trabahador bago umalis ang mag-asawa. Pero bago sila umalis mga kagiliw, iniwan sa akin ni Mang Lito ang buntot ng pagi at may kwintas din siyang ipinasuot sa akin nun. Kabilin-bilinan niya, wag na wag ko raw huhubarin ng kwintas na binigay anuman ang mangyari. Mag-iingat kayo rito ni Onyok, ha? Sumunod lamang kayo palagi kung anuman ang mga sasabihin ni Pablo sa inyo. Habang wala kami rito ni Manang Maria ninyo ay si Pablo na ang bahala sa inyo. Bueno, Pablo. Ikaw na ang bahala sa dalawang to. Pati na rin sa ibang mga trabahador na dinala ko rito. Kompleto ko silang dinala ay dapat pagkasundo ko sa susunod na linggo. Kompleto din. Walang bahid na kahit na ano. Huwag kang mag-alala, Mang Lito. Ako ni bahala sa kanila. Makasisigurado kang ligtas sa mga yan hanggang sa pagbabalik mo dito. Sagot ni Mang Pablo noon. Nung umalis na mag-asawang sina Mang Lito at Manang Maria, lumipas ang ilang araw. May mga nakakausap naman ako mga trabahador. Kung minsan ay nakakwentuhan ko rin sila. Masasabi kong mababait naman sila pero may iilan rin na hindi ko gusto ang pag-uugali. Gaya na lamang sa binatang si Tinong at ang grupo nito. Unang kita ko pa lamang kay Tinong, hindi ko na nagustuhan ang mga kinikilos niya. Lalo na noong titigan niya kami ng masama kahit na wala naman kaming ginawa sa kanya. Sa unang araw pa lang, ipinaparamdam niya ng galit siya sa grupo namin. Lalong-lalo na kay Gado. Tahasan niyang sinasabing kumukulo ang dugo niya kapag nakikita niya si Gado. Kaya't kung maaari lamang ay umiwas-iwas umano si Gado sa kanya. At baka hindi niya mapigilan ang sarilit mabigwasan niya si Gado ron. Sa totoo lang, lahat naman tayo ay may tinatagong pangit na pag-uugali, Sir Seth. Pero dapat sana ay inilugar ni Tinong ang ugaling ipinapakita niya. Isang gabi, nag-usap kami ni Onyok tungkol sa nangyari ng nagdaang gabi noon. Hindi kasi ako mapalagay hanggat hindi ko malalaman ang mga nangyari. Tinanong ko siya, bakit? Wala bang kunento sa'yo si Mang Lito tungkol sa aswang na sumugod dito sa bahay bago siya umalis? Balik niyang tanong sa akin noon. Umiling ako at sinabing wala namang naikwento sa akin si Mang Lito. Nung umagang nagtanong kasi ako doon sa matandang yun ay pinamadali niya akong mag-agahan dahil mag-uumpisa na raw ang trabaho. Sa mahinang boses, ikinuwento sa akin ni Onyok ang mga nangyari nung nawalan ako ng malay. Masyado umanong mabilis yon. Nung hinimatay na raw ako, lumabas si Mang Lito bitbit ang isang dipang kahoy na animoy tungkod at may mga nakaukit na letrang
Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Paglabas nga, narinig na lamang nilang nagsisisigaw na ang matanda at pinapagalitan ang kung sino mang nilalang ang nasa labas ng bahay. Sumigaw ng sumigaw ang matanda. Hinamon ng nilalang na magduelo umano sila. Oras na hindi ito titigil sa ginagawa. Walang tigil sa pagmumura si Mang Lito at nagsabing huwag raw ipahalata ng mga aswang ang pagiging sabik ng mga ito sa laman ng tao. Kakarating lamang ng mga bagong trabahador pero gusto na kaagad ng mga itong biktimahin. Nagbanta pa si Mang Lito na sa oras na may mangyari sa mga dinala niyang trabahador sa palayan, hindi siya mangingiming ubusin ang lahi ng mga ito na naninirahan sa purok. Matapos kong marinig ang pahayag ni Onyok, tinanong ko siya kung talaga bang sinabi ni Mang Lito ang huling mga katagang nabanggit niya. Tumango naman ang kaibigan ko at nagsabing wala naman umanong rason para magsinungaling siya. Isa pa, hindi siya hinimatay nang mangyari yun kagaya ko. Kaya't alam na alam niya ang lahat ng mga nangyari nun. Ikaw kasi, kalalaki mong tao pero hinimatay ka. Hindi ko akalaing may nakatagong kaduwagan pala dyan sa katauhan mo. Hindi pa nakontento sa kakaasar si Onyok dahil talagang ipinagdiktikan niya ba sa akin na kahit anong rason pa ang sabihin ko, hindi na siya maniniwala. Ba't hindi ko na lang umano amining na duwag talaga umano ako kaya nahimatay nun? Magsitigil nga kayo riyan. Pumasok na kayo sa silid ninyo at magpahinga na. Saway sa amin ni Mang Pablo. Halos sabay pa kaming napalingon ni Onyok nang marinig namin ang boses nito. Ano pang tiniting-tingin nyo dyan? Pumasok na kayo sa silid nyo. Sige ho, sige ho. Inaya ko na si Onyok na pumasok na kami noon para makapagpahinga. Habang naglalakad kami papasok ng kwarto, sa pabulong na boses ay narinig ko si Onyok na nagwikang, mas mahigpit pa pala si Mang Pablo kaysa kay Mang Lito noon. Dahil pati ang pag-iingay namin, nagre-reklamo. Kalaliman ng gabi, naalimpungatan ako nang makarinig ako ng malakas na pagbagsak ng kung anumang bagay sa taas ng bubungan. Para yung malaking bato na nagpagulong-gulong pabagsak sa harapan ng bahay. Biglang bumangon ang kurisidad sa isipan ko. Kung ano yon. Tumayo ako at marahang lumapit sa bintanang nakaharap sa bakuran ng bahay. Hindi pa man ako nakasilip sa siwang ng bintana. May narinig akong sunod-sunod na sitsit mula sa labas ng bahay. Yun bang parang nakikita ka ng tao sa labas ng bahay kaya ka sinitsitan? Sa bawat sitsit na naririnig ko, hindi ko maiwasang magtaasan ng mga balahibo sa buong katawan. Nanonood yun sa kalamnan ko. Nagdalawang isip pa ako kung tutuloy pa ba akong lumapit sa bintana o hindi na pero yun nga sa huli, nilukuban na ako ng takot. Maya't maya ang pagsitsit na naririnig ko nun. Kaya naman ang ginawa ko, bumalik ako sa higaan at nagtalukbong ng kumot. Hindi ko na lamang ininda ang kakilakilabot na mga naririnig kong kakaiba sa labas ng bahay, bukod sa mga sitsit na yon. Sa katagalan nga ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Kinabukasan, nang magkaroon ako ng bakanting oras, ikinuwento ko kay Mang Pablo ang mga nangyari kagabi. Kitang-kita ko sa mukha ng matanda ang pag-aalala. Lalo na noong sabihin niya sa akin na sa susunod kapag may narinig umano uli ako o may kakaibang bagay akong pinapansin, puntahan ko lang siya sa higaan niya at huwag akong mag-atubiling gisingin siya. Mabuti na lamang umano at natakot ako nun dahil kung nagkataong lumapit talaga ako sa bintana, baka napahamak ako. Talagang sinusubukan ng mga yan ang pasensya ko. Humanda talaga mga yan. Rinig ko pang bulong ni Mang Pablo noon. Hindi na ako nagsalita pa dahil ramdam ko ang pagpipigil na galit na nararamdaman ni Mang Pablo.
Kinatanghalian, hindi nagtrabaho si Mang Pablo. May pinunta nito sa karatig baryo at pagbalik niya nga ay may mga bitbit na siyang kagamitan. Hindi ko alam kung anong klaseng mga kagamitan ng bitbit niya pero napansin kong halos hindi na siya maganda o gaga. Tutulungan ko sana siyang magbuhat kaya lang hindi ko naman pwedeng iwan ang ginagawa ko noon. Dinaanan niya lang kami ni Onyok at hindi man lang tiningnan o kaya naman ay humingi ng tulong sa amin na magbuhat ng iba niyang mga dalahin. Bagkos, dire-diretso lamang siyang naglakad papasok sa loob ng bahay. Walang pinapansin ni isa man sa mga trabahador. Anyari kay Mang Pablo? Mukhang wala yata sa hulog yung matandang yun Kaninang umaga ko pa siya napapansin na kasimangot. Tanong sa akin ni Onyok noon. Ewan, hindi ko alam. Sagot ko naman. Weirdo talaga ng matandang yun Alam mo ba, minsan ko na siyang nakitang nagsasalita kahit wala namang kausap. Parang baliw. May sayad yata sa ulo ang matandang yan. Wika pa nito. Sinaway ko siya't sinabihang wag magsalita ng kung ano-ano at baka may makarinig sa kanya't isumbong pa siya kay Mang Pablo. Mapagalitan pa siya. Bakit? Natatakot ka ba sa matandang yun na mapagalitan ka? Malamang. Hindi ba't kabilin-bilinan sa atin ni Mang Lito na huwag tayong maging pasaway kay Mang Pablo habang wala siya? Ikaw talaga. Oo na, sige na, panalo ka na. Sagot niya. Sa pagpapatuloy ng pagtatrabaho ko, nagulat ako nang bigla na lamang akong sinagi ni Tinong. Alam kong sinadya niya yun at talagang nilakasan pa dahilan para magkalat ang mga palay na buhat-buhat ko. Ano ba naman yan? Magdahan-dahan ka naman, Tinong. Tumingin ka sa dinadaanan mo't nakakapirwisyo ka ng ibang trabahador Yabang mo Babara-bara ka sa daan tapos kasalanan ko pa. Baka pagsabi kang perwisyo, tagapagmana ka ng palayan na to? Baka nakalimutan mong dayo ka lang dito sa lugar namin, boy. Ikaw yung maghina-hinay dahil baka hindi mo magustuhan yung gagawin ng mga kaibigan ko sa'yo. Huwag kang bida-bida. Mayabang na sagot sa akin noon. Tinatakot mo ba ako? Kung sa inakala mong natatakot ako, malaking pagkamaling naisip mo. Hindi ako natatakot sa'yo, Tinong. O kung sino man yung Poncio Pilatong binabanggit mong pamilya. Sagot ko noon. Rinig ko ang pagkiskisan ng mga ngipin nito habang naikuyom ang kamay. Gigil na gigil si Tinong sa naging sagot ko pero halatang nagpipigil lamang ito. Anong problema dito? Niyayabagan ka naman ba ng bakulaw na to? Mabilis akong napatingin sa gilid ko nang marinig kong boses ni Kado. Isa pang hambog na to. Makapagsalitang bakulaw, akala mo hindi bonjing yung katawan. Wika ni Tinong noon. Anong sinabi mo, Utoy? Ako hambog? Bonjing? Baka gusto mong malaman kung sinong hambog tong sinasabi mo. Gusto mo upakan kita dyan Sagot naman ni Gado noon. Bago pa man makalapit si Gado kay Tinong, isang malakas na sigaw ang narinig namin mula sa hindi kalayuan. Nang tingnan ko kung sino ang sumisigaw ay nakita ko si Mang Pablo. Seryoso ang pagmumukha niya. Halos maputol na ang litid nito sa leeg sa lakas ng pagkakasigaw sa pangalan naming dalawa ni Gado. Kayong dalawa, lumapit kayo dito sa akin. Magmadali kayo. Bulyaw niya. Naku po. Mahinang sambit ko at napapakamot na lamang sa ulo. Ngumisi ng nakakaloko si Tinong. Tapos ay nagpalipat-lipat siya ng tingin sa aming dalawa ni Gado na parabang nang aasar pa nun. Ano pang ginagawa niyo dyan? Magsilapit na kayo rito. Kung ayaw niyo naman ako nang lalapit sa inyo. Sinabihan ko na nga si Gado na lapitan na namin si Mang Pablo. Bago pa man mag-init lalo ang ulo niya. Tig-isang kurot sa tenga ang inabot namin sa matanda nung makalapit na kami dito. Hindi pa nakontento si Mang Pablo dahil halos hatakin niya ng magkabilang tenga namin ni Gado habang naglalakad papunta sa bakuran ng bahay. Kulang na lang, makaladkad na ako sa bilis ng paglalakad niya. Aray ko naman po, Mang Pablo. Ang sakit po.
Hindi ba't sinabi ko sa inyong wag na wag kayong lumapit o makipag-usap sa grupo ni Tinong? Lalong-lalo na sa taong yun. Sambit niya. Ipinaliwanag ko kay Mang Pablo ang lahat at kung bakit nasa ganong sitwasyon kami na makita niya. Na hindi naman talaga kami ni Gado ang lumapit sa taong yun para makipag-usap o makipagtalo. Bumuntong hininga siya at nagwikang, sa ginawa umano namin, ay mas lalo lamang manggagalaiti ang grupo ni Tinong na gawan kami ng hindi maganda. Teka lang po, matanong ko lang, bakit po ba ganun na lang yung galit sa amin ng grupo ni Tinong? Wala naman kaming ginagawang masama sa kanila. Inosenteng tanong ko kay Mang Pablo. Ayaw nilang nalalamangan sila ng ibang tao. Lalo na yung mga hindi taga rito. Yun lang. Nang dahil po sa ayaw nilang malamangan, ganun na sila sa amin. Sunod-sunod na umaling si Mang Pablo bago sinabing, hindi lang umano yun ang dahilan kung bakit galit na galit ang grupo ni Tinong. Kung hindi lang po yun, ano pa ho? Takang tanong ko. Anya ni Mang Pablo, kung natatandaan ko umano, ang matandang masamang tinitigan ni Gado noong bagong dating pa lamang namin sa Purok. Ama umano ni Tinong yon. Bantog na aswang ang pamilya nito sa Purok. Kaya ganun na lamang kung katakutan ng ibang tao ang pamilya at ang grupo ni Tinong. Sandaling natulala si Gado. Marahil ay hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Mang Pablo patungkol sa angkan ni Tinong at ang matandang tinitigan niya na masama ay ang ama nito. Siguro, parang natatakot siya lalo na noong sabihin ni Mang Pablo na para sa mga aswang, isang paghahamon ang ginawa na pagtitig ng isang tao sa kanila. Siya, tulungan niyo na lang akong mag-ayos ng mga pangontrang isasabit ko sa loob ng bahay at sa labas para walang makalapit na aswang dito sa bakuran natin. Utos sa amin ni Mang Pablo. Sumunod na nga ako kay Mang Pablo na pumasok sa loob ng bahay. Tinulungan na siya sa ginagawang paglalagay ng mga pangontra. Habang ginagawa ko yon, doon ko lang rin nalaman na may dugong albularyo pala si Mang Pablo. Nakita ko siyang panay ang pagbuka ng bibig. May mga binibitawang salitang hindi ko naman maintindihan. Hinihipan niya ang mga pangontrang sinasabi niya. Bago yun iniutos sa akin na isabit sa bintana at pintuan. Tahimik lamang akong sumunod sa kanya. Ganon din si Gado. Kung kanina, nung kaharap namin si Tinong ay napakatapang na mukha ni Gado na aakalain mong uupakan niya talaga ito. Ng mga sandaling tinutulungan na namin si Mang Pablo, parang napakaamong tutang sunod-sunuran na lamang ito. Halos hindi makabasag pinggan kung kumilos. Lingid sa kaalaman namin, Sir Sat, na sa kinagabihan pala ng araw na yon, doon na mangyayari ang hindi namin inaasahang bagay. Alas 8 ng gabi, habang nasa kasiyahan kami ng pagkikwentuhan dahil kakatapos lang namin kumain, nakarinig kami ng sunod-sunod na paglagabog sa taas ng bubungan na para bang may naghagis ng mga malalaking bato doon. Sa gulat ko nga ay napaiktad pa ako at nagtanong kung ano ang ingay na yon. Walang sumagot sa tanong ko dahil sa nagpulasan ng mga ito papunta sa bintana at kanya-kanyang nagsipagsiwilipan. Bigla ko namang naalala ang nangyari nung kasapa maraming si Mang Lito. Ganitong-ganito rin yon. Nagpulasan rin ang mga kasamahan ko't sumilip sa bintana para makita kung ano ang nasa labas ng bahay. Anak ng tokwa naman! Sino yung bumato sa bubungan ng bahay? Magpakita kayo! Sigaw ni Gado at talagang binuksan pa ang bintana. Panay naman ang pagmumura ng iba pa naming kasamahan sa pagkakalang may nangtitrip lang sa amin. Hindi na rin nakapagpigil pang isa sa mga kasamahan naming si Mang Dindo noong makita nitong sunod-sunod nang bumagsak sa lupa ang mga bato mula sa bubungan. Indikasyong may naghagis ng bato sa bubungan nun. Masyadong mabilis ang mga nangyari.
Nakita ko na lamang si Mang Dindo na mabilis na nitong hinugot ng itak. Pagkatapos ay binuksan ang pintuan. Bago pa man siya mapigilan ni Mang Pablo, nakalabas na ito ng bahay. Walang tigil na pinagmumura ang kung sino mang nasa labas ng bakuran nun. Sumilip na rin ako sa bintana dahil sa tensyong nararamdaman. Lalo na noong sunod-sunod nang nagsipaglabasan ang iba pa naming mga katrabaho. Batid kong wala silang kamalay-malay sa mga maaaring mangyari. Tanging kami lang kasi ni Gado ang nasabihan ni Mang Pablo tungkol sa mga aswang. Malakas na ang boses ni Mang Pablo habang tinatawag ang mga katrabaho ko at pinapabalik sa loob ng bahay. Pero tila babingi ang mga ito dahil sa hindi man lamang nila pinakinggan ang ginawang pagtawag ng matanda. Pagkos ay walang tigil na hinahanap nila ang kung sino mang loko-lokong taong naghagis ng bato sa bubungan ng bahay. "Huwag kayong lumabas ng bakuran!" Sigaw ni Mang Pablo nang makita niyang palabas na ng bakuran si Mang Dindo. Noong akmang susunod na rin sana si Onyok sa mga kasamahan naming nagsipaglabasan, mabilis ko na siyang pinigilan at sinabihang huwag nang sumunod nun. Mapapahamak lamang siya oras na lumabas siya ng bahay. May pagtatakang tumingin sa akin si Onyok bago ako tinanong kung bakit ko siya pinipigilan. Paano siya mapapahamak gayong marami namang kasama naming trabador ang nasa labas nun? "Basta, huwag ka nang lumabas. Hayaan mo na lang sila." "Makinig ka sa matalik mong kaibigan, Onyok. Malakas ang kutob kung hindi mga pangkaraniwang tao yung bumato sa bubungan ng bahay." Sigundang saad ni Gado habang nanatiling nakatingin lamang sa labas ng bahay mula sa bintana. Ilang sandali pa ay nagulat na lamang ako nang marinig ko ang sigawan sa labas ng bahay. Hindi ko namalayang nasa labas na rin pala si Mang Pablo. Rinig na rinig ko ang pagsigaw ni Mang Pablo habang tinatawag niya si Mang Dindo. Panay na rin ang pagmumura niya at pagbabanggit ng mga katagang hindi ko maintindihan. Nung sumilip nga ako muli sa bintana nun, nakita kong nakabulagta na si Mang Dindo sa lupat. May nakadagan sa kanyang hindi ko mawari kung anong klase. Hindi lamang iisa ang mga naroroon sa labas na bakuran. Grabe ang paggapang ng kilabot sa buong katawan ko noon. Maya pa, ayun na. Nakita ko si Mang Pablo at ang iba pa naming kasamahang kaharap na ang mga nilalang sa labas noon. Dinig na dinig ko ang mga pag-atungal sa bawat hampas ni Mang Pablo ng bitbit niyang latigo. Kitang-kita mula sa sinag ng buwan ang mga sugat na natamo ng nilalang. "Teka sandali, nakita ko si Tinong. Huwag mong sabihin kabilang siya sa mga aswang na yan. Isa siya sa mga aswang na sinasabi ni Mang Pablo." Sambit ni Gado. Noon ngang balingan ko ang sinabi ni Gado. Nakita ko si Tinong. Kabilang si Tinong sa mga nilalang nakaharap na mga grupo namin sa labas nun. "Sinabi ko naman sa iyong huwag kang lumabas ng bakuran. Hindi ka nakinig." Galit na wika ni Mang Pablo nang malapitan si Mang Dindo. Bago pa man makatayo si Mang Dindo, may isa sa mga nilalang ang sumugod sa kinaroroonan nila. Dinumog nito si Mang Pablo, kaya't nabitiwan nito si Mang Dindo na papatayin na sana. Isa pang nilalang ang sumugod kay Mang Pablo. Pinagkakalmot niya ang matanda. Pinagtulungan siyang dumugin ng dalawa kaya't hindi siya makaarangkada sa pakikipaglaban. Ang iba naman naming kasamahan ay nakikipagharap rin sa iba. Dihin rin ang iba pa sa mga trabador na nasa kabilang bahay na pinagpapahingahan. "Abot talagang ipinahahalata ninyo sa aming sabi kayo ah!" Sigaw ni Mang Pablo habang patuloy pa rin sa paghambalos. Nang makita kong dihado si Mang Pablo, naglakas ako ng loob na lumabas ng bahay para tulungan siya. Naalala kong ibinilin pala sa akin ni Mang Lito ang buntot ng pagi niya noon.
Kaya tumakbo na muna ako papunta sa silid para kunin. Matapos kunin, tumakbo ako palabas ng bahay. Tinanong pa ako ni Onyo kung saan ako pupunta. Hindi ko na siya sinagot nun. Nagmadali na akong tumungo sa kinaroroonan ni Mang Pablo. Nang malapitan ko ay mabilis kong hinambalas ng buntot pagi ang isa sa mga dumudumog sa kanya. Sa una at pangalawang paghampas ko ng buntot pagi, ni hindi ko matamaan ng isa man sa kanila noon. Napakabilis nila magsikilos na para bang may sapusa kong magsitalunan at umiwas sa buntot ng paging hawak-hawak ko. Kahit anong hambalos ang gawin ko, hindi pa rin talaga. Pero ganun pa man, hindi ako sumuko sa ginagawa ko noon. Hanggang sa hindi kalaunan nga sa wakas ay natamaan ko na rin ang nilalang na yon. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng pagkalmot sa akin noon. Hindi ko maiwasang mapaigik at bahagyang mawala ng balanse. Napamura na lamang ako dahil sa kamuntik-muntikan na akong matumba noon. Nung akmang dadambahan na naman ako ng nilalang, mabilis akong umilag. Pero sa hindi sinasadya, ay may natapakan akong nakausling bato. Kung kaya naman ay tuluyan nang sumubsob ang mukha ko sa lupa noon. Agaran kong naramdaman ang matatalas na kuko ng nilalang sa likuran ko. Napasigaw ako at halos mawalan ng ulirat nung maramdaman ko ang pagdiin ng matatalas na kuko na yon. Mang Pablo, tulungan niyo po ako. Pagkasigaw ko noon, narinig ko na ang boses ni Mang Pablo. Kasabay ng pagsigaw ng matanda, ay siyang pag-angil naman ng nilalang na nakadagan sa akin bago ito umalis. Halika na iyo! Tumayo ka na riyan! Pumasok ka na sa loob ng bahay, magmadali ka! Pero paano po kayo? Huwag mo na akong alalahanin pa. Dalian mo na't pumasok ka na sa loob ng bahay. Mabilis ko nang sinunod ang inutos niya. Nagmadali na akong tumakbo papasok nun. Sumunod na rin ang iba naming mga kasamahang sugatan. Nang nasa loob na ako ng bahay, tanging pag-atungal, sigawan at mga pag-angil na lamang ang naririnig ko nun. Hindi na ako naglakas ng loob pang sumilip sa bintana dahil ramdam na ramdam ko na ang hapdi at kirot sa mga sugat na natamo ko. Nang kapain ko ang leeg ko, doon ko lang napansing wala pala akong suot na kwintas. Sandali kong inalala kung nasaan ang kwintas na binigay ni Mang Lito. Napalatak na lamang ako nang maalala kong hinubad ko pala yun kahapon dahil sa nairita ako gawa ng para itong uling na unti-unting nagbabagat, sinusunog ang balat ko sa dibdib. Kaya pala nalapitan ako kaagad ng aswang kanina. Hindi ko pala suot yung kwintas na pangontra. Sambit ko sa sarili ko noon. Ang dami nila. Makakaligtas pa ba tayo dito? Makakauwi pa ba tayo ng buhay sa mga pamilya natin? Sambit ni Mang Dindo nang makapasok na ito. Sugatan na rin siya at marami ng dugo ang umagos sa mga kalmot na natamo sa aswang noon. Si Mang Pablo, sugatan na rin siya pati na yung iba pa natin mga kasamahan. Kung magpapatuloy tayo sa ganito, tiyak sementeryo yung kababagsakan natin. Kailangan natin mag-isip ng paraan at makahingi ng tulong. Saad ng isa naming kasamahan. Magtiwala lang tayo. Alam ko, matatalo rin ni Mang Pablo ang mga aswang na yan. Isa pa, saan naman tayo hihingi ng tulong di ba? Halos karamihan nga ng mga taong naninirahan sa purok. Puro mga ganyan. Segunda ni Gado. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. Nag-usal na sana'y magkaroon ng himalat, may taong makakatulong sa amin nun. Hindi ko batid kung ano ang mangyari sa amin ng gabing yon pero makaraan lamang ang ilang minuto. Naidilat ko ang mga mata ko nang marinig ko ang boses ni Mang Lito. Biglang nabuhayan ang loob ko. Nagpasalamat ako kung totoo man talagang nasa labas si Mang Lito nun. Si Mang Lito, narito na! Rinig kong wika ni Gado.
Pagsilip ko nga sa bintana ay nakita ko si Mang Lito. May kasamang mga kalalakihang nakikipagharap din sa mga nilalang na yon. Nakahinga ako ng maluwag at muli nang umpo nang makita kong mukhang dihado ang kalaban. Tumagal pa ng kalahating oras ang laban bago nagsipag atrasan ng mga nilalang. Hinabol naman ng iba pang mga kasama ni Mang Lito ang mga ito. Samantalang ang iba naman ay tinulungan ng mga kasamaan kong may mga sugat na ipasok sa loob ng bahay. Habang ginagamot ni Mang Lito at ng iba pang mga kasama niya ang mga sugatan, doon ko na lamang mga antingero at albularyo pala ang mga kasamahan niya na yon. Sinabi niya rin sa amin ang dahilan kung bakit bumalik siyang may kasamang mga ito. Utos umano ito ng kanilang among supuin na mga nilalang na naghahari-harian sa sitio na yon. Marami naman ang mga taong nagrereklamo dahil sa ginawang pananakot ng mga ito. Hindi lamang yon. May mga pagkakataong may mga batang nawawala sa mga karatig lugar. At ang hinala ng lahat ay may kinalaman ng mga nilalang na naninirahan sa purok na yon, kung saan halos lahat ng mga normal na taong naninirahan doon ay trabahador ng amo ni Mang Lito. Ayaw na nitong may mga trabahador pang mapahamak dahil halos kalahati ng lupa sa purok na yon pagmamay-ari ng amo nila. Isa pa, marami na rin ang mga trabahador nitong nagsipag-alisan at kung hindi nito kaagad na resolbahan ang problemang yon, tiyak na mawawalan nito ng mga trabahador at yun ang magiging dahilan para malugi ang negosyo nito. Hindi pa man tapos magsalaysay si Mang Lito. Dumating na ang mga kasamahan niya at sinabi ng mga itong tagumpay na napalayas na nila ang mga aswang na naninirahan sa purok. Pero ganun pa man, mananatili muna sila ng mga mahigit 1 linggo nang sa gayon ay masigurado talaga nilang hindi na babalik pa mga aswang. Tinupad nga ng mga albularyong tumulong kay Mang Lito at Mang Pablo ang mga sinabi nilang hindi aalis sa purok na yon. Hindi na rin namin nakita pa ang grupo ni Tinong at maging ang ama nito ay wala na. Nung nag-1 linggo na kami sa purok, hinatid na kami ni Mang Lito pa uwi at kailanman ay hindi na ako sumubok pang bumalik ron. Kaya't wala na rin akong alam kung ano na ang mga sumunod na nangyari sa purok na pinamumugaran ng mga aswang. Ang importante naman sa akin ang mga panahon na yon, binayaran ulit ako ng isa pang kabang bigas. Dinagdagan pa ang sweldo ko ng mga linggong yon, kapalit nang hindi ko pagkikwento sa mga nangyari sa amin sa lugar na yon.